Good morning at isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat. Welcome po sa ating Facebook, Bot Leia. Kabaka mo Bot Leia. Dito yan sa ating pagninilay, no? Sa ating mga pagbasa, no? Sa banal na kasulatan. At ngayon ay pagninilayan natin, ano? Ang Mateo 13, no? 36 hanggang 43. Pero bago yan, siyempre, unahin natin ang presensya ng Diyos at siya imbitahin natin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, muli po ang isang mapagpalang umaga at isang magandang umaga sa lahat ng mga kapatid na nakikinig, nagla-like at nagsishare. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa bibigay mo naman sa akin ang pagkakataon upang maghayag ng iyong mabuting balita. Dalangin ko, Panginoon, nakasama na rin ang mga nananalangin para sa akin, sa atin, na ito'y maging magsilbi sa pamamagitan ng mga likes and subscribe and follow ng ating mga listeners. Maraming salamat sa iyong pahayag ngayong araw na ito, Panginoon, na gagamitin na naman namin sa maghapon namin paggalaw at pagkilos sa aming mundong ginagalawan. Salamat, Panginoon, sa iyong mabuting balita. At ayon dito, Panginoon, ay nagtatanim ka sa aming mga puso, kaisipan, ng mga mabubuting butil upang tumubo ng kabutihan ng subalit meron din nagtatanim ng hindi mabuting butil. At ito ay yung kalaban, ang diablo. Kaya dalangin namin, Panginoon, na sana sa araw-araw namin na pagkilos at paggawa ay ma-realize namin yung mabubuting seed na gusto mong itanim sa aming mga buhay upang magsilbing inspirasyon din sa iba. Especially sa programang ito, samahan mo, Panginoon, sa paghahayag ng iyong mabuting balita at maka-inspire din ng mga taong sa mga kasalukuyang panahon o estado ng kanilang buhay ay nahihirapan at hindi maunawaan ano nga ba ang butil na sinasabi mo sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, and glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. Tutuloy po natin yan. Nasa atin ang presensya ng Diyos. So talakayin natin yun, pagnilayan, yung Matthew 13, 36 to 43. Ito yung katatapos lang magsalita ng Panginoon ng mga talinaga. Sinasabi niyang may isang farmer na nagtanim sa kanyang kabukiran, at pagkatapos niyang itanim ito ay nagpahinga, iniwan, tinalik ng sandali. At dito sumulpot yung masama o yung diablo at nagtanim din kung saan siya nagtanim. Kaya parang sinasabi ngayon sa atin, sa ating buhay, sa literal na buhay natin, may dalawa Kaya sinasabi natin, dalawang uri ng espiritu ang naglalayag dito sa ating mundong kinikilusan. Isang masama at isang napakabuti na galing sa ating Panginoon. So, ang sinasabi rito sa pagbasang ito ay lumago ng sabay, ang mga weeds na ito at saka yung mabuting damo. Kaya parang minsan sinasabi, naku, matagal mamatay ang masamang damo, which is joke lang naman yun. Kung minsan siguro kaya tumatagal na mabuhay yung masamang damo para makapagbago pa, makapag-repent pa, magbalik loob sa ating Panginoon. And anyway, yun ang nangyayari sa atin. Kaya nga siguro kung minsan, yung puso natin, nagtatanong yan, tayo naman ay nagpapakabuti, tayo naman ay gumagawa ng mabuti. Pero bakit nagkakaroon pa ng pagkakataon ng diablo para makapasok dito, Ito yung marahil sinadyang binigyan ng pagkakataon, para makita natin at maunawaan natin, Ano nga ba ang layunin ng Diyos sa ating buhay? Kasi kung hindi natin makikita rin yung ating mga kahinaan at mga ginagawa ng diablo, paano tayo makakapamuhay ng tuwid sa ating Panginoon? Sapagkat sinasabi sa araw na ito, ang mga tuwid ay titipunin at magdiningning na parang araw sa kaharian ng aking Ama. At ang mga damo, ng mga ligaw na damo, ang masasamang damo, ay titipunin din at isasalang o ihahagis sa mga flaming fire. Hindi basta apoy, kundi yung matinding apoy, ang kanilang pagtatapunan. Kaya nga, ngayong araw na ito, hindi naman siguro ito babala, kundi paghahayag, ng ating dapat na ginagawa. Paalala sa ating lahat, na to talagang ang buhay natin ay kasama na yung araw-araw na challenges, yung araw-araw na mga hindi natin inaasahang pagsubok, para tayo idali ng Panginoon sa kanyang matuwid na daan, para maalala natin na tayo ay kayang tulungan ng Diyos na nagsasalita
ngayong araw na ito. At kilala niya rin, no? Alam niya rin ang mga damong ligaw o masama na tumutubo sa atin. Kung kaya nga siguro, kailangan natin laging manindigan sa ating pananampalataya, no? Na kahit anong mangyari sa atin, ay titindig tayo, no? Sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Panginoon, na may commitment, ika nga, ano? Na sa gitna ng mga pagsubok ay hindi tayo basta nagpapadala. Manapay nagdadasal tayo. Binibigyan natin ng oras ng Diyos para tawagin siya, para tayo'y tulungan. Dahil may pangako, di ba? Alam niya itong mga damong ito. Alam niya yung mga nagiging sanhi ng kasalanan o naggagawa para magkaroon ng kasalanan ng ang tao ay susunugin. Maliwanag yan. Sa kaningningan ng langit pupunta ang mga mananatili sa Diyos, no? At gagawa ng mabuti. At sa ilalim o sa impyerno mapupunta yung mga taong walang ginawa kung hindi ibulid ang tao sa kasalanan. Ano ba yun? Paano ba nangyayari yun? Ano? Baka tayo ay naninira. Baka tayo umiusga. Pag tayo nagchichismis. Pag tayo sumasaksi sa hindi totoo. Pag itinatalik na natin ang Diyos, no? Sa ating mga salita. Pag tayo nagmumura. No? Pag tayo nag-iisip ng masama sa ating kapwa. Ang lahat ng yan ay papunta sa impyerno. At sinasabi ng Panginoon ngayon na dapat baguhin na natin yung kaisipan yun. Yung lumang kaisipan natin ng mga namano natin, kung namano man yan sa ating mga magulang, ay minawaksi na yun. Tinatanggal na natin yun. No? Inaalis na natin yun sa ating sistema at sa ating pamumuhay. At hindi pwedeng ito yung one time, big time lang. Dahil araw-araw kailangan natin gawin ito. Dahil araw-araw naman, totoong may manunubok sa atin. No? Manunubok yan. Pero hanggang pagsubok lang yan. Dahil hindi naman pinahihintulutan ng Diyos. No? Sa ating buhay na tayo magdusa kung di tayo iahon dito. Di ba? Jeremiah 29:11. For I have great plans for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a great future. Panghawakan natin ito. Ang sinasabi ng Panginoon to, no? Kasama dyan yung sa Philippians 4:13. I can do all things through Christ who gives me strength. Paano tayo magkakaroon ng lakas mula sa Panginoon? Makipag-ugnayan, magbasa ng Biblia, magbasa ng mga libro na may kaugnayan sa ating spiritual na pag-unlad, magdasal, maglingkod, no? Makipaghalubilo sa ating kapwa Kristiyano. Huwag tayong makihalubilo doon sa nakikita na nating masama dahil hindi tayo dadalhin nun. Literal, hindi tayo dadalhin nun sa mabuti. Mamili tayo ng ating mga kaibigan. Mamili tayo ng ating pakikisamahan. Dapat yung magdadala sa atin sa katuwiran, sa tama, no? Para hindi tayo madiskarili. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon ngayon. Sinasabi niya na merong manggugulo. Merong susubok sa atin. Ano ha? Di ba? Tumalikod lang sa sandali, eto na agad. Ganun din naman tayo, di ba? Minsan walang kabog-kabog, biglang may problema. Tawagin natin ang Diyos. Mabigay tayo ng tulong sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, sa pahayag 3:20 ay kumakatok sa ating mga pintuan, ibig sabihin sa ating mga puso, sa ating buhay. Gusto niyang sumama, no? Sa ating pamumuhay araw-araw. Papasukin natin siya at tawagin sa oras ng pangangailangan. Sapagkat siya lang ang tunay na makakapagwaksi at magtutuwid sa lahat ng kabuktutan ng diablong ito o ng demonyong ito sa ating pamumuhay. Maging aware tayo, no? Maging aware tayo. Maging aware tayo sa ating pagkilos sa mga ginagawa sa ating kapaligiran. At higit sa lahat, huwag kalimutan tawagin ang Diyos. Sapagkat sinasabi niya ngayon, if today you hear my voice, harden not your heart. Sabi nga niya, no, sa kanyang pagbasa ngayon, no? Makinig ang mga tengang may pagdinig. Lahat tayo ay may tenga. Narinig natin ang Diyos. Lahat tayo nakakakita ng masama at mabuti sa ang gawain na yan. Kaya, dumulog tayo sa Diyos at tumingin ang tulong sa Kanya. Di ba? Ang title nga natin, The Good, The Bad, and the Kingdom of God. Diba? Kung good, Kingdom of God. Kung hindi, Kingdom of the Devil. Diba? Dalawa lang naman ang pagpipilian natin. At mas masarap sa buhay, sa pakiramdam, sa pangunawa, sa pagkilos, pag tama ang iyong ginagawa at ito'y naayon sa ating Panginoon Diyos. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, turuan mo kami. At tinatanggap namin ang iyong katuruan ngayong araw nito sa pamamagitan ng mabuti at masama. Na iwawaksin namin ang masama, Panginoon, at pananatilihin ang mabuti sa aming sistema.
at sa aming pamumuhay. Ilayo mo kami sa mga taong magdadala sa amin sa hindi mabuti o sa kasamaan. Ilayo mo kami sa mga taong buktot at baluktot ang pangangatuwiran. Ilayo mo kami sa mga taong hindi tumatangkilik sa iyo, Panginoon, at sarili lamang at tinitignan bilang hari ng kanilang buhay. Samahan mo kami dahil hindi namin ito madaling magagawa kung kami lang at yung makakaya lang namin. Kung kaya tinataas namin sa mga sandaling ito, kaming lahat kami, Panginoon, na kung minsan ay pinanghihinaan dahil sa tindi at sa mga pagsubok na dumarating. Lagi mong ipaalala sa amin, Lord God, na pamamagitan ni Kristo na iyong pinadala para sa aming pamantayan, na kaya namin ito sa pamamagitan mo. Na huwag kaming manangan, no? Sa aming sariling kakayanan, kung di manangan kami sa iyong mga salita. At ituwid ang aming landas sa pamamagitan ng iyong pamantayan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ito yung dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo sa kanyang kamulian. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Oy, good morning, Jomar. Anniversary pa na natin sa friendship. Tama ba yan? Kay Leia, ang aking asawa. At sa lahat makikinig, no? Huwag niyo pong pagsawahan, i-like, share, and subscribe niyo. Meron po tayo sa Facebook, meron tayo sa Instagram, meron din tayo sa YouTube. Botlea. Ayan. Maraming salamat! Good morning! Bye-bye, and God bless po.